Sa linya na natin, Senator Francis Tolentino, Chairman, Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Senador, magandang umaga. Si Joel Siweng. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Kabilang ba kayo, Senador, doon sa apat na senador na humihiling na masilip po itong isyong ito? Yung pagdami ho ng mga estudyante ng Chinese diyan po sa Cagayan. Parang hindi ako nakapirma doon sa resolution, pero in favor ako doon sa investigasyon na yan. Bakit? Matagal ko nang sinasabi. Kasi tayo yung nagtutulak sa more EDCA sites eh. So kung related to doon. Pero sa akin, kailangan magkaroon ng, bago tayo magbintang, kailangan magkaroon tayo ng masusing investigasyon. Kasi kailangan natin ng datos nito eh. Sumulat na sa akin yung mayor ng Tugigaraw. Ano pa sabi? Isang araw. Ang tugon niya ay hindi walang ganoong basihan. Kasi ang sinasabi niya, gusto nilang i-promote yung Tugigaraw as a center of learning. So, yung sa akin, kailangan natin maimbestigahan para makita kung talagang totoo ito hindi. Kasi nakakagulat naman kung sinadya o dati na ito. Kasi makikita mo yung conflict dito eh. So, makikita mo, nagpo-propose tayo ng amendment sa ating saligang batas sa educational system na makapasok yung foreign investment para lumakas yung ating mga eskwelahan. Kasi ito naman, medyo nagdududa tayo pag merong mga ganitong karami naman. Tapos kahapon nata, pamakalawa, ang presidente sinabi na tanggapin natin yung mga bisita, may mga show hospitality. So, sa akin, kailangan imbestigahan. Kasi kung totoo to, gawin ng DID yung kanilang trabaho, deport na lang nila. Pero Senador, paano nyo ma-establish kung merong ibang pakay itong mga estudyante ito kung sasabihin nila, hindi talagang dito kami para mag-aral? O tsaka paano naman natin masasabi sino sa kanila yung worth deporting, hindi po ba? So siguro yung CHED, bago ka kasi magkaroon ng student visa, kailangan may acceptance ka sa eskwelahan, kung ano man yung eskwelahan sa Tugigaraw, meron kang endorsement ng CHED bago ka issuehan ng BID. So, binebet nila yan eh. So, patunayan sa records ng eskwela kung talaga pumapasok ito. Kasi ang sabi, yung 400 daw ay online, yung iba ay nandoon talaga sa lugar. Pero, magtataka ka rin siguro, Joel, Weng, kung magpapadala ka ba ng espiya, 11,000 agad? Hindi naman daw ganun karami, 400 lang daw eh. May balita ka, 11,000, 11,000? Totoo, iba-iba yung figures. Iba-iba yung figures. So, espiya mo siguro to blend with the crowd, mga 3, 5, 10, di ba? Totoo. Hindi 11,000. Sleeper cells. Hindi, marami masyado na yun. Para tayo na-invade na lang. Pero sa akin, ituloy yung investigation. And baka meron pang ibang universidad sa Palawan na ganoon din ang sitwasyon. So, na hindi naungkat. At siguro, magkaroon ng bagong pamantayan, ano-ano ba yung mga courses na bukas talaga. Kasi nung araw, kung matatandaan mo, Joel, nung bata-bata pa tayo, marami talagang Nigerian students naman, nag-aaral ng medicine. Marami naman na nag-aaral ng flying school. Marami sa Fiati, marami ring mga kahit Iranian nung araw, mga taga Middle East. So, hindi naman natin sinabi na lahat yan. Hindi ko pinagtatanggol ito. Pero kung kailangan magkaroon ng investigasyon. Okay lang naman maging tamang hinala tayo. Kasi, Weng, yung bumangga sa 9/11, mga estudyante din yun. Estudyante din ng pilot school sa Amerika yun eh. Oo eh. So, nag-embed sila sa society for a long time, di ba? Okay. Yung issue tungkol sa balikatan exercise, pinakamalaki. Napalikatan na exercise po ito at wala naman daw po tayong pinatuturingang bansa rito. Wala naman tayong tinatakot. I fully support that. Kasi alam mo, again, yung tamang historical context nito. Bata pa ho ako nung panahon ni President Gerald Ford, ni President Reagan, may balikatan na tayo eh. Di ba? Ang balikatan has been here since the 80s pa ata yan eh. Hindi naman ito nagsimula ngayon pagkatapos ng arbitral ruling eh. Matagal na ho yung balikatan, kaya hindi dapat mabahala kung anumang bansa dahil matagal na nating ginagawa ito. Dumami lang ito ngayon na sumasali, nagpa-participate kasi nakikiisa sila sa atin pagkatapos ng arbitral ruling na nilabas noong 2016 na tama yung posisyon ng Pilipinas. So ito yung mga bansa na
na nakikiisa sa atin. So, pero yung balikatan, hindi lang ito ngayon eh. 80s pa ho ito, nagkakaroon na tayo ng balikatan. Pero yung mga pag-alma pong ginagawa ng China dito sa mga balikatan natin, ito, lumalawak pa at dumaraming forces na kasama, dededmahin lang ba natin ito? Paano natin ito tatanggap ni Senator? Yung pag-alma nila, karapatan nila mag-alma sila. Kahit mag-lulupasay sila doon. So, ang mahalaga, pinapakita natin na tayo ay isang bansa na may sariling kalayaan. Tayo ay isang bansang may kalayaang makipag-isa sa mga kaalyado natin at sa global community. So ito yung ginagawa natin, yung interoperability. At saka yung balikatan, hindi lang naman ito para sa military exercise. Di ba? Pinropose ko nga 2 weeks ago. Mag-cloud seeding na rin ng US Navy. Pwede. Para mabawasan itong El Nino. Nag-propose po tayo niyan ng 2 weeks ago. So, naku, baka magaya tayo sa Dubai, hindi kaya? Sobrang init, Joel. Ay, oo nga, sobra. Senator, totoo. Kahapon, nasa Iloilo ko para akong hindi ko na maintindihan. Maganda, baon kayo ng tubig. Hydrate kayo, Senador. Alam nyo, gusto naming mapahaba ang discussion na ito. Mapahaba yung aming panahon sa inyo. Kaya lang, medyo kapos kami sa panahon ngayon. Baka pwede tayong mag-part 2. Oo, magtitake tayo, Senator. Anytime po. Anytime po. Marami tayong pag-uusapan pa. Pati yung G7, yung pag-suporta sa atin ng G7. Pagtanggap sa arbitration decision. Pag-usapan natin. Anytime po, kasi dati rin po ako nandyan sa studio. Kaya nga. Baka pwede kang bumisita sa amin dito. Yung paikot-ikot dyan, yung hagdanan po dyan, yung mga Bisita ka rito. Bisita ka rito ulit. Sir, wala na yun. Ibang building na kami. Bago na building. Para mabisita mo rin. Wala na po. Sir, thank you. Thank you. Salamat, Senador. Thank you. Good morning. Senador Francis Tolentino, mga kapuso. Oras natin, 8:05.